Ang pangalan ko ay Ruby Walsh. Kakagraduate ko lang sa kolehiyo. Akala ko magiging maganda ang buhay, pero nagsara ang negosyo ng pamilya. Bigla akong nagkaroon ng malakihang utang. Para mabayaran iyon, naging part-time hustle class valedictorian ako ng Jingzhou. Basta may bayad, gagawin ko lahat. Habang ang ibang babae, naghahanap ng pag-ibig. Ang gusto ko lang ay mag-hustle para mabayaran ang mga utang ko. Game ako dyan. Huwag mo naman akong minamadali. Ate, nandun na naman ang mga kolekta ng utang sa bahay. Xiao Shu. Anong gagawin ko? Natatakot ako. Bluetooth ng kotse connected. Ate, gumawa ka ng paraan. Bumalik na naman ang mga taga-kolekta ng utang. Ang sama ng mga sinasabi nila. Sabi nila, kung hindi daw tayo magbayad agad, Ano ba naman ikaw kaya Walang signal naman. Patay na talaga ako. Mamamahaling kotse. Hindi ba ito yung kotse ng pinakamayaman sa Jingzhou, Owen Carter? Yari ang pobreng babae, siguradong tatamaan. Paano niya nagawang mabangga ang kotse niya? Kamatayan ang tawag sa kanya. Yung huling taong nakagasgas ng kotse niya, ipinadala sa Africa. Baka sobrang sunog na siya ngayon, nangipin na lang ang maputi. Owen Carter. Malupit at walang pusong heartbreaker. Kamatayan na iiwas sa mga babae. Patay na ako. Hindi niya ako papatawarin. Ano ang gagawin ko? Aray, ang tuhod ko. Aray, ang siko ko. Ikaw. Ang kawawa kong gutom na anak. 8, pangit ang signal. Nasaan ka? Huwag sanang may mangyari. Paano ko mabibili ang formula mo? Neil Brooks. So ganito pala si Owen Carter. Parang nakita ko na siya dati. Anong nangyari? Grabe, Diyos ko. Kawawa naman ang baby ko. Gutom na gutom. Iniwan tayo ng tatay mo. Ginoong Juan Morales. Isa siyang delivery rider. Hindi lang siya tumawid sa pula at nabangga tayo, ngayon nagpapakaawa pa siya. Estudyante lang ako. Kaya kailangan mag-deliver para makabili ng formula mo. Alam mo na ang proseso. May tao akong mag-aasikaso nito. Bakit parang pamilyar ang muka ng babaeng to? May mga bagay tayong kailangang tapusin. Sumakay ka na. Tara na. Opo, sir. Buti na lang. Naloko ko rin sila sa wakas. Madali lang pala kausap. Ang Grim Reaper na to. Kapatid mo lang sa delivery system. Malapit nang mag-expire ang order mo. Paki-deliver na agad. Malalaki na. Bilisan. Oy, narinig mo na ba? Tinawag tayo ni Neil Brooks. Para maghanap ng madam para kay Ginoong Juan Morales. Baliw ka ba? Nagchichismis ka ng ganito sa likod niya? Eh, ano ngayon? Lalaki pa rin naman siya, di ba? Malinis ang puso niya. Pakiulit nga sa pagtingin. Neil Brooks. Ang weird na ng panlasa mo. May mga motibo ang mga taong to. Tuloy-tuloy lang sa pagpili. Opo, sir. Hello pa. Taro boba milk tea. Walang taro, walang milk tea. Sino ang nilagay sa akin dito? Ikaw yon. Siya yon. Pinakamayamang tao sa Jingzhou. Si Kamatayan. Sinong nagpadaan sa naghahatid ng pagkain? Palabasin mo siya dito. Hindi po ako tagahatid lang ng pagkain. Nandito po ako para sa interview. Napadaan lang talaga ako kasi may dinala akong delivery order. Nagasgasan ko po yung sasakyan nyo kanina. Pasensya na po talaga doon. Yung ngayon, nakakaano ko. Parang tadhana na rin ang nagtulak sa akin. Eh, sorry po talaga. Hayaan niyo po punasan ko. Bakit hindi niyo po hubarin muna? Ako na po ang magdadala niyan sa laundry. May alam ako dito malapit. Super linis nilang maglaba. Miss, tapos ka na bang hawakan ako? Patay na ako. Hindi nagpapalapit ng babae si Juan Morales kahit kailan. Tama. Noong nakaraan, may isang babae. Nahawakan lang ang manggas ni Juan Morales. Pinalayas agad siya palabas. Juan Morales?
Ayos ka lang po ba? Oo, ayos lang ako. Ako lang ba? O parang may malas talaga sa'yo? Bakit tuwing nakikita kita, may nangyayaring kabalbalan? Patay na talaga ako. Paano ko ba nagawang ganito kalala? Hindi ko lang nagasgasan sa sakyan niya. Nabasa ko pa siya. Wala na. Tapos na talaga ako. Juan Morales? Alam ko pong nagkamali ako. Ayokong mapunta sa Afrika. Nagasgasan mo kotse ko, tapos kunwari ka pang kawawa para makalusot. Nagkaproblema na nga, tapos magmamakaawa ka pa. Kung saan ang part-time na trabaho. Pero nag-apply ka pa dito. Gaano kalaki ba utang ng pamilya niya para magpursigi siyang ganito para sa pera? Bihira ang ganyang kasipagan. Siya na ang kunin. Sandali, ano? Tanggap ka na. Sinanggap ako? Hindi na ako mapupunta sa Afrika. Kalimutan mo na ang Africa. Simula ngayon, ikaw na ang madam ni Juan Morales. Siguraduhin mong bukas palagi ang phone mo, 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Kukontakin kita. Hello, Ruby Walsh, ang gig expert. Nasa bisyo niyo. Miss Walsh, Mr. Carter gusto kang pumunta. Sa Carter Towers ngayon. Pero may isa pa akong housekeeping gig. Ang bayad ay 10,000 dolyar. Ano? 10,000? I-text mo na lang sa akin ang address. Bilisan mo, bilisan mo. Nasa loob na ang boss. Okay, Naalala mo ba ang sinabi ko? magkunwari ka lang na asawa niya at paalisin mo ang mga istorbo. Huwag kang mag-alala, itong trabaho, expert ako diyan. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho at ito lahat sa iyo na. Huwag kang mag-alala. Miss Walsh, ang damit. Manood ka at mag-aral. Owen, kausapin mo naman ako. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Sabi pa nga ng mama mo, dapat daw tayong maghanap ng oras para itakda ang PEDSA. Miss G, kasal na ako. Pakiusap, lumayo ka. Maliban sa akin, wala nang ibang babae. Ma'am, publikong lugar ito. Pakiusap, huwag mong guluhin ang asawa ko. Sino ka ba? Ako ang asawa niya. Sino ka ba? Bakit ka kumakapit sa asawa ko? Kailan pa nagpakasal si Owen? Bakit hindi ko alam? Mukhang, hindi ka mahalagang kaibigan. Kung hindi, bakit hindi niya sinabi? And sa'yo ang ganito kahalagang bagay? Ako. Love, totoo, sikreto ang kasal natin. Bakit hindi mo sinabi dito sa babaeng to? Owen, inaapi niya ako. Bilisan mo, paalisin mo siya. Oy, balita muna pwede? Dito sa lugar na to, mukhang ikaw dapat ang mapaalis. Neil Brooks, first level alert. Mga randoms, palayasin sila. Miss G, ikaw muna. Kayong lahat, mga bully kayo, isusumbong ko kayo sa nanay niyo. Ito ang prenup. Ito ang sahod para sa isang buwan. Ang asawa ay hindi pwedeng makialam sa personal na buhay ng lalaki. Ang asawa ay kailangang makipagtulungan sa lalaki para dumalo sa mga family event. Monthly allowance habang may kontrata. 500,000. Kung hindi mo sapat, Miss Walsh, sabihin mo lang ang gusto mong presyo. Ay, hindi. Tama na yan. Sobra pa nga. Ang dami ng pera. Mas lalo pa akong magsisikap. Boss, napirmahan ko na. Tara na. Saan tayo pupunta?
Sa korte. Sandali lang. Boss, may maliit lang akong request. Sige, sabi mo. Ooh, yung picture sa marriage license. Pwede bang i-photoshop mo muna? Marunong akong mag-edit. Pwede kitang bigyan ng 20% discount. Boss, sige na. 30% discount. 40%. Kalahating presyo na. Hoy, boss! Simula ngayon, mag-asawa na tayo. Oh. Huwag kang mag-alala, boss. Gagalingan ko talaga. Simula ngayon kapag may tao, tawagin mo akong mister. Si boss. Mister, Pumunta ka sa bahay ni na Cater ng alas 3. Para makilala ang biyenan mo. huwag kang mag-alala, boss. Ayos na yan. Ito ang sasakyan ni Mrs. Cater. Ito ba ay para sa akin? Boss, grabe ka talaga. Ibabawas ko yan sa sahod mo. Eh, di ayoko na lang nito. Ang ibig kong sabihin, pag tinawag mo pa akong boss, babawasan ko ang sahod mo. Hindi ko ibabawas ang kotse sa sahod mo. Ang bilis niya tumakbo. Boss, sa tingin ko, astig ang ugali ng bagong madam. Dapat pakasalan mo na siya ng totoo. Walang makakapalit sa kanya. Sugatan ang binti mo. Huwag kang maingay. Ako ang magpapalayo sa mga masama. Tapos ikaw tumakbo ka na. Takbo lang ng takbo. Hahanapin kita. Tandaan mo, tumakbo ka lang. Takbo lang ng takbo. Hahanapin kita. Kayong dalawang batang makulit, lumabas na kayo. Ang sama mo, hindi mo kami mahuhuli. Papatikim kita sa takbo. Bitawan mo ako. Nasaan ang isa pang bata? Ang sama mo. Nangako kang hahanapin mo ako. 15 taon kitang hinintay. Nasaan ka na ba talaga? Bayaran mo na. Boss, ito na yon. Alam ko. Noon, ano sabi mo nung inutangan mo? Tinatangka mo bang umatras? Noon, hindi namin inakala na ganito karami ang mangyayari, lalo na sa pamilya namin. May sakit, may kapansanan. Kasi, nagmamakawa ako. Bigyan mo pa kami ng ilang araw. Walang pera? Wala ka namang. Magandang anak na babae? Hahanap ako ng trabaho para sa kanya. Sigurado makakabayad kayo. I can... Hindi. Huwag mong gagalawin si Ruby namin. Ayaw mo? Idi. Ito na lang. Bata pa si Xiaoshu. Minor pa. Hindi mo na yon desisyon. Sino yan? Pera ang gusto mo, di ba? Sapat na ba to? Pag pumasok ka pa ulit sa bahay namin, para takutin nanay ko at kapatid ko, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Ruby, lalo kang gumaganda ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Kung ikaw, sasama sa akin sa club, garantisado, mas malaki ang kikitain mo kaysa sa kahit anong regular na trabaho. Bilisan. Nag-utos si Ginoong Carter. Kailangan nating siguraduhin na si Ginang Ilustre makauwi ng ligtas. Ginang Ilustre, narito kami para ligtas. Kang ihatid pauwi sa bahay. Tamang-tama ang dating mo. Kakatapos ko lang dito. Pwede na tayong umalis. Ruby Walsh, hintayin mo lang. Babalik ako. Tara na. Aalis na tayo. Ayos lang ba si Ruby Walsh? Ayos lang si Ginang Ilustre. Pero baka hindi ang iba. Kung ganon, hindi na kita ihahatid. Maghanda ka na. Tara na.
Ruby, sino-sino ang mga taong ito? Anong ginagawa nila dito? Pinadala sila ng boss ko. Huwag kang mag-alala. Nakahanap ako ng magandang trabaho. May libreng tirahan at pagkain to. Maganda ang mga benepisyo. Ruby, sabihin mo sa akin ang totoo. May nagpapanatili ba sa'yo? Ano ba ang sinasabi mo? Paano naman mangyayari yun sa akin? May formal akong kontrata na nilagdaan kasama siya. Illustrate, pakiusap, magpahinga na kayo. Si Ginoong Carter ay isang legal na negosyante. Pero hindi mo kailangang umalis. Kailangan ng trabaho ko yan. Huwag kang mag-alala. Nagbigay ng paunang sahod ang boss ko. Mabilis nating magagawa ang operasyon. Alis na ako. Kasalanan ko lahat ito. Naging pabigat ako sa'yo. Tara na. Mag-ingat ka dyan, ha, Ruby. Tara na. 500,000 isang buwan to. Inang ilustre, itong uniforme ng delivery. Salamat. Ma'am, wala kang alam kung paano ako ginawan ng masama ni Owen at ng babae na yon. Riley, huwag kang malungkot. Ako na bahala rito para sa'yo. Ikaw ang pinili kong maging manugang ng mga Carter. Hindi ko talaga papayagan ang mga babaeng walang hiya sa kalsada. Naapihin ka. Salamat po, ma'am. Andyan na ang boss. Owen, anong nangyayari sa'yo? Si Riley ay anak ng mga Bennett. Sa hinaharap, siya ang babaeng papakasalan mo. Paano mo nagawa? Sa harap niya, ipagtanggol ang iba pang babae? Owen, magkasama tayong lumaki. Paano mo nagawang manahimik lang habang ang babaeng ito, inaapi ako? Sandali lang. Hindi po ako babaeng walang hiya. Ako ang fiancé ni Owen. Ako ang asawa ni Owen. Ikinasal na kami. Totoo pala ang certificate ng kasal na ito. Ha ha ha. Salamat sa Diyos. May tagapagmana na ang angkan ng Samson. Mrs. Sampson, ikaw mismo ang nagsabi. Ako talaga ang dapat maging manugang mo. Ruby, matagal ko nang hinihiling ito. Ang tagal ko nang naghintay. Nandito ka na sa wakas. Wala kang alam kung gaano katagal kitang hinintay. Mrs. Sampson, peke siguro ang certificate ng kasal na ito. Si Owen siguro ang may pakana nito para lang umiwas sa akin. Ginagamit lang niya ang peking certificate para lokohin ka. Riley, bakit nandito ka pa? Mrs. Sampson, ikaw mismo ang nagsabi. Ako talaga ang pinili mo para kay Owen. Kalimutan mo na yung usapang pinili-pinili. Pagdating sa ganito, unang dumating, unang makakauna. Mabuting umalis ka na. Gusto ko munang makilala nang mabuti ang manugang ko. Hahaha! Elaine, ihatid mo na ang bisita natin. Miss Bennett, dito po tayo, please. Yang batang si Ruby Walsh. Ang kapal ng mukha, inagaw pa ang dapat sa akin. Hintayin mo lang. Boss, pwede ba akong matulog sa guest room? Ang tigas talaga ng sahig na to. Hindi pwede. Baka umalis na ilang oras. Bakit hindi ako pwedeng matulog sa kama? Pag nandiyan ka sa kama, natatakot ako. Nandito si mama mo. Halika dito. Para saan? Nag-e-ensayo tayo. Anong susunod?
Mag-ingay ka. Anong klaseng ingay? Yung ingay na ginagawa ng magjowa tuwing gabi. Gets ko na. Ganito ba? Dapat bang mag-ingay pa ako ng konti? Hindi. Honey, ang galing mo talaga. Ganito ba? Saan mo natutunan yung mga patutsada na yan? Patutsada? Dati akong stand-in sa set. Kinampanan ko dati ang role ng escort. Sabi ng director, natural daw ako. Boss, anong masasabi mo sa improv ko kanina? Pwede na ba itong feeling special bonus? Hindi pwede. Hey, Eddie, dapat bilang overtime pay na lang yan. Gabi na kasi eh. Miss Walsh, bukod sa pera, may iba ka pa bang iniisip? Meron, iniisip ko rin, ginto, malaki na ang tinaas ng presyo ng ginto ngayon. Matulog ka na. Diyan ka lang, huwag kang makialam. Kuripot ka talaga. Huwag kang matakot. Andito ako para sa'yo. Ang tagal mo naman. Kanina pa kita hinihintay. Ligtas ka na. Makakahanap din tayo ng paraan para makatakas. Makikita na natin. Si Mama at Papa maya-maya lang. Ruby Walls. Huwag mong hayaang mawala ang pera ko. Ruby Walls. Grabe, iniyakap ko si boss. Tapos nahawakan ko pa ang bibig niya at itinaas ang mga binti ko. Ay, boss. Boss, hindi ko sinasadya. Babawasan mo ba ang sweldo ko? Bakit? Dahil ba sa pang-aabusong sexual sa supervisor? Boss? Ako? Kasi ang kama ng angka ng Samson napakalambot. Sobrang sarap matulog dito. Medyo nawala ako sa sarili kasi antok na antok ako. Kaya nangyari yun. At saka, ako rin naman ang talo, di ba? Grabe. Hindi ba mahalaga ang reputasyon ko? Sa totoo lang, medyo mahalaga din naman. Ikaw, Maliligo na ako. Ligaw. Ikaw. Ligaw, naliligo na ako. Inosente pa rin akong babae. Nakita mo ang lahat. Paano naman ako? Ruby Walsh, paano mo nagawang saktan ako ng ganyan katindi? Walang paraan. Paano kung papabayarin niya ako? Kailangan mauna akong gumawa ng galaw.
Hindi pa nga ako kasal eh. Yun ang una kong halik. Akin din. Uy, Ako nga itong dehado dito, okay? Nakita mo ang lahat. hindi ako bababa sa antas mo. Paano kung bayaran mo na lang ako ng konti bilang danyos? Magkano? Kinuha ba kita para lang lokohin mo ako? 3 milyon, di ba? Sige, kunin mo na. Wag na. Palalampasin ko na ito ngayon. Mahilig si Ruby sa pera, pero may prinsipyo siya. Dahil sa nabugbog kita, nang ganito, tabla na tayo. Bakit parang ako pa ang naloko? Aray. Ginoong Carter, may isang tanghalian sa loob ng ilang araw. Inaanyayahan ka pong dumalo, Hindi ako pupunta. pero mahalaga ang proyektong ito para sa kumpanya. Sigurado ka bang hindi ka pupunta? Sabihin mo kay Ruby Walsh, nasasama siya sa akin. Naiintindihan. Maligayang pagdating, lahat, sa pribadong gala ng Starlight Jewelry. Ngayon, palakpakan natin para sa ating kapartner sa malaliman nating strategic collaboration. At kagalang-galang na bisita, Ginoong Owen Carter at Ginang Carter. Ito ba si Ginang Carter? Sobrang ganda niya. Grabe. Kanina, sino ang nagsabing prom di si Ginang Carter? Ruby Walsh, ikaw talagang promdi. Huwag mong isipin na dahil nakasuot ka ng haute couture, pwede ka nang magpanggap bilang Ginang Carter. Ako mismo ang tatanggal ng pekeng maskara mo. Wow, ang daming dessert. Para magkasya sa damit na to, pinagutom ako ng boss ng ilang araw. Wala akong nakakain ng buong meal. Babawi ako ngayon. Kakain ako ng marami. Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Zhao. Ginoong Carter, ang porma mo ngayon para sa matagumpay nating collaboration. Narinig kong maganda ang reputasyon ng beauty products ng team mo. Dapat mong dalhin si Ginang Carter para subukan ng mga ito. Ginoong Carter, may nangyari sa opisina. Kailangan ka doon. Ikaw ang mag-aasikaso. Tara, tingnan natin. Sinusubukan mong agawin ang lalaki ko? Eh di ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng sweetheart si Ginang Carter talaga. Ruby, nagkamali ako noon tungkol sa nangyari dati. Hinihingi ko ang tawad mo. Tara, mag-inuman tayo. Isipin mo na lang. Tapos na ang away natin. Kahit hindi naman talaga ako, tunay na Mrs. Carter, lalo na't hindi naman kita kaagaw, Riley Bennett. Wala naman talaga tayong alitan. Para sa boss ko, tatanggapin ko na lang muna ang sorry mo. Ano meron? Wala lang. Ang bango ng alak na to. Cheers. Ruby Walsh, hintayin mo lang na mabuking ka at mapahiya ka. Ayos na ba yan? Sandali lang. Hindi mo ba gustong malaman kung sino talaga ang mahal ni Owen? Siyempre, ako yun. Si Owen, hindi naman kayang mahalin ang sinuman. Sa puso niya, lagi lang may isang batang babae. Kahit ikaw ang madam ngayon, panandalian lang yan. Pag bumalik ang batang yun, kahit kailan o saan, iiwan ka niya agad. Lihim na pagtingin? Eh ngayon, ako ang nasa tabi niya. Astig. Pero naisip mo ba to? Basta may nabalitaan siya tungkol sa batang yun. Iiwan ka niya walang dalawang isip. Hindi pa ba titigil si Riley Bennett? Nandito lang ako para tapusin ang kontrata sa trabaho at gawin ang tungkulin ko para sa sahod. Walang pakialam sa kung ilang lihim na pagtingin meron ang boss ko. Ayoko nang ipaliwanag sa'yo. Tumigil ka dyan. Sa dibdib niya, paano siya nagkaroon ng parehong birthmark tulad ng batang babae na iyon? Posible ba na siya ang tinutukoy?
Ruby Walsh. Ang siya na matagal nang hinahanap ni Owen Carter. Sawa na akong mag-aksaya ng oras sa'yo. Anong ginawa mo sa akin? Siyempre, eksaktong gusto mo lang. Nahanap kita nung hindi ko inaasahan. Kung ganong, hindi na kita papakawalan ngayon. Ipalaganap mo ang balita tungkol sa unang pag-ibig ni Ginoong Carter. Gusto kong makita kung si Ginoong Carter pipiliin ka o ang unang pag-ibig niya. Alagaan mo siya ng mabuti para sa akin. Hindi ba ikaw ang unang pag-ibig ni Owen Carter? Gagawin kitang laruan ng lahat. Medyo inosente ka pa para makipaglaro sa akin. Ngayon pa lang nagsisimula ang totoong palabas. Hindi, kailangan ko nang umalis dito. Uy, ganda. Walang makakaabala sa ating dito. Dahil parang lutang ka, hindi ko na kailangang mag-effort masyado. Lumayo ka, huwag mo akong hawakan. Lumayas ka, huwag mo akong hawakan. Ginoong Carter, tingnan mo. Sigurado ka bang dito siya dumaan? Oo, sigurado. At ang kondisyon ni Madam. Halughugin lahat ng kwarto. Kailangan mo siyang makita. Opo, sir. Ano? Tama. Sasabihin ko kay Ginoong Carter mamaya. Na pinapasiyasat mo sa akin, may nahanap akong lead. Andun yung human trafficker ngayon sa Jingzhou. Coincidenting yung batang babae dati ay nasa Jingzhou din ngayon. Grabe, sakto ang timing. I-send mo ang address. Pupunta na ako ngayon. Sige, pero paano naman si Madam? Baby, ikaw ang akin mamayang gabi. Halughugin. Siguraduhin mong makita siya ng walang galos. Grabe, boss, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Lumayo ka, huwag mo akong hawakan. Lumayas ka, huwag mo akong hawakan. Yung news ko, naging obsession ko na ng ilang taon. Pero nung makita kong may nangyari kay Ruby, na-realize kong nawalan na ako ng control sa sarili ko. Huwag mo gagalawin ang mga tao ko sa Jingzhou. Parang hinahanap mo na ang kamatayan. Ruby Walsh. Sweetie? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba hinahanap mo yung inspirasyon mo? Paano niya nalaman na hinahanap ko yung inspirasyon ko? Pinapahanap ko na sa mga tao ko. Ikaw naman. Sa tingin mo ba kaya niya ako? Nakahanap na rin ako ng punching bag na tao. Hindi ko napigilan sarili ko. Nagmadali talaga akong pumunta dito. Ikaw lang laman ng isip ko, Ruby Walsh. Iniisip ko na baka nasa panganib ka. Pero ayos ka naman pala, walang dapat ikabahala. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit sobrang concerned ko sa'yo? Boss. Dalhin mo na siya. Ikaw? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sinubukan ni Riley Bennett lagyan ng something yung inumin ko. Buti na lang, matalino ako. Ginamit ni Riley ang paghingi ng sorry na dahilan para bigyan ako ng inumin. Hindi naman talaga ako umiinom, kaya may ginawa akong diskarte. Sumigaw ako, Owen Carter! Habang nakatingin siya sa iba, mabilis kong pinalitan yung baso ko ng grape juice sa mesa. Pagkatapos naming mag-toast, akala ko aalis na siya. Pero kung ano-ano pa yung kinwento niya, kung ano-ano'y sinasabi niya sa akin, nakakainis na siya, kaya kunyari na lang akong lasing. Di ko inakala tatawagin niya agad yung manyakis na yon. Nagbanta pa siya sa akin. Doon na ako nakasigurado, yung inumin na binigay niya sa akin, para lang makaganti siya. Dahil nung nakaraan sa opisina, sumagot ako sa kanya ng konti. Grabe, kaya niya palang gumanti ng sobrang baba, at ang dumi ng paraan niya. Ang sama talaga ni Riley Bennett. Boss, mag-ingat ka sa kanya. Ano sinabi sa'yo ni Riley?
Sinabi niya na may inspirasyon kang hinahanap at na hindi mo daw ako gusto. Sinabi niya dapat alam ko raw yung lugar ko. So, ano tingin mo doon? Masaya ako syempre. Masaya? Oo naman. Kasi kung hindi dahil may hinahanap kang inspirasyon na parang hindi ko kayang abutin, paano naman ako magkakaroon ng ganitong trabaho? Salamat sa Diyos sa biyaya at salamat sa inspirasyon. Ikaw. Hayaan mo na. Umuwi ka na at magpahinga. Boss, teka, tingnan mo. Dahil sa dinaanan ko, pwede ko na bang kunin yung workers' comp? Kahit sa ganitong sitwasyon, nakakabiro ka pa rin. Sa susunod, kung mangyari ulit to, huwag ka nang mag-hero. Pwede ba? Gets ko, boss? Patawarin mo ako, young Master Owen. Si Miss Riley talaga ang nag-utos sa akin. Hindi ko na uulitin. Boss, anong gagawin natin sa kanya? Ibaon nyo na. Patawarin mo ako, young Master Owen. Young Master Owen, hindi ko na po talaga uulitin. Nahuli nyo ba yung mga nagta-traffic? Fake yung tip. Kami. Niloko kami ni Riley Bennett. Riley Bennett. Honey, ako mismo ang bumili ng takeout na to. Tikman mo. Si Ruby Walsh parang may magandang mood ng walang dahilan. Ano kayang kalokohan ang ginagawa niya ngayon? Ma'am, karaniwan, Western breakfast lang ang kinakain ng President. Nung huling beses na si Ma'am ang nag-host ng family dinner, nagpaka-special pa siya ng shrimp dumplings. Hindi man lang tumikim si President. Pero itong Chinese food ngayon, ang sarap naman tingnan. President, alam ko sanay ka sa Western food, pero hindi ko alam kung paano lutuin yon. Kaya maaga akong nagising, nagsaliksik sa internet. Nakita ko tong astig na takeout spot. Tikman mo lang kahit konti. Mamaya, siguradong ipapakuha ni President ito. Please naman, President, pakiusap ko po. Subukan mo kahit isa, para sa akin. Nagtiis ako sa malamig na labas, tapos pumila ng mahaba para lang makuha ito. Grabe, kinain niya talaga. Hehe, masarap, diba? Kahit ang supladong boss, hindi nakapalag sa food guide ko. Ako, ang girl boss ng Jingzhou Takeout, hindi magpapatalo sa reputasyon ko. Okay naman ang lasa. Sa susunod, dapat sinailing na lang ang bahala sa mga ganitong bagay. Hindi ka ba kakain? Kumain na ako. Mukhang tama ang pinili ko. Mukhang satisfied si President. Sa breakfast na ito. Baka magbigay siya ng mas malaking bonus ngayon. Shrimp dumplings lang yan. Grabe naman kung ganon siya kasaya. Hi, tuldok. Anak, ano ka bang klaseng mister? Puro sarili mo lang ang inasikaso mo at hindi pinapansin ang misis mo. Hindi. Ma, kumain na ako. Huwag mong sisihin si Owen. Anak, kumakain ka ng pagkaing Chino. Si Ruby ang nagluto niyan. Ang galing niya talaga. Ang swerte ni Owen na ikaw ang napangasawa niya. Ruby. Ma, ito ang... Alam ko na. Ang galing mo talaga. Ngayon lang ulit nakakain ng pagkaing Chino si Owen matagal na mula noong huli. Mukhang hindi lang basta gusto ng anak ko. Ang sayo. Ma, anong ginagawa mo dito? Halos nakalimutan ko na kung bakit ako nandito. Ito nga pala, ang tonic na niluto ko para sa'yo. Dito sa loob, maraming magagandang bagay. Ginawa ko ito para sa'yo. Siguraduhin mong inumin mo palagi. Galing yan sa puso ko. Masarap ba? Ito ay espesyal na remedyo na hinanap ko talaga. Ano ang laman nito? Alakdan. Alupihan. Dumi ng daga. Para ito sa panganak. Sorry, babe. Sorry. Hindi ko sinasadya. Madam, iyan ay. Basahan para sa mesa. Naku. Magagalit si Young Master. Hindi ko sinasadya.
Ayos lang. Kailangan ko ring magpalit. May meeting ako mamaya. Kumain ka na. Kain ka na anak. May meeting ka ba sa opisina? O tatanggalin mo na ba ako sa trabaho? Ruby, ayos lang. Huwag mo na isipin. Ma, hindi mo naiintindihan. Ay naku naman. Ruby, tingnan mo. Madumi rin ang damit mo. Ikaw na ngayon ang manugang ng pamilya Gu. Kinakatawan mo ang imahe ng pamilya Gu. Halika na. Isasama kita mamili para makabili ka ng bagong damit. Ma, hindi na kailangan. Halika na. Welcome po. Maganda ito. Pwede rin ito. Itong piraso. 30,000 ito. Itong kasuotan. 50,000 naman. At itong set na ito. 100,000. Ang mahal naman. Itong piraso. Tanggal na ako ng boss ko, pero ang bait pa rin ng nanay niya sa akin. Pag nalaman ni Mrs. Ga na asawa lang akong for hire, mahihimatay siya sa gulat. Ruby. Halika at sukatin mo to. Kung kasya, kukunin natin lahat. Mrs. Gu, hindi po namin kayang kunin lahat ng ito. Baka kaltasan pa ako ni boss sa sahod ko. Parang napasubo ako sa alanganin. Wala man lang akong chance magpaliwanag. Boss, andyan ka ba? Grabe, tulungan mo ako. Ginoong Carter, ang financial report para sa quarter na ito ay tapos na. Ang nanay mo ay nasa isang designer store at ang dami niyang binili para sa akin na damit. Anong gagawin ko, boss? Lahat ng datos ay pasok sa inaasahan. Tuloy mo lang. Meron lang ilang gastos sa collab na kailangan ng review at firma mo. Bakit hindi pa sumasagot si boss? Siguro dapat. Ibalik ko na lang itong mga damit ng buo. Ibabalik ko na lang sa ilang araw. Ay, Ruby Walsh, ang ganda ng trabaho mo talaga. Masasayang pa yung magandang trabaho mo. Kung bilhan ka ng nanay ko ng damit, tanggapin mo na lang. Sabihin mo lang kung kailangan mo pa ng pera. Gets ko na. Ayos. Nag-message si boss sa akin. Safe ang trabaho ko. Ruby, tapos ka na ba mag-fit? Oo, lalabas na ako saglit lang. Ay grabe, sumasakit ang likod ko. Bakit parang mas nakakapagod? Ang pamimili kaysa trabaho? Pagod ka na? Halika na. Dalhin kita para mag-relax. Tara na. Walang bawas sa sahod. Tapos may regalo pa. Sa wakas, nakahinga na rin ako. Ako yata ang pinakaswerteng empleyado sa mundo. Welcome, pasok po kayo. Mabel Bartlett. Hindi ko akalaing makikita kita ngayon. Yung pamilya ninyo, ang mga Carter ang nagpilit sa kasunduan ng engagement sa mga Bennett. Si Riley natin, ang matagal nang naghihintay kay Owen Carter. Ngayon bigla na lang kayo magbabago ng isip? Sino ang magbabayad sa lahat ng taon na sinayang ni Riley? Miss, anong problema mo? Huwag mong takutin ang nanay ko. Ako! Ay, ikaw pala. Akala ko kung sino na. Kinabahan ako. Madam G, kahit pa, matagal nang pinagkasunduan ng mga magulang natin ang kasunduang ito. Nakakalungkot man, lumaki na ang mga bata. Iba na ang panahon ngayon. Bilang mga magulang, alam nyo namang hindi na talaga tayo ang masusunod para sa kanila, di ba? Kaya dapat lang na mabayaran nyo kami. Dahil sa sakit ng loob na dinanas namin. 10 milyon lang naman. Grabe, 10 milyon. Teka lang. Tingnan mo, miss. Sasabihin ko na sa'yo. Sawang-sawa na ako sa'yo. Grabe ka mangarap. O baka naman natatakot ka lang na matanda na ang anak mo. Kaya ang arte-arte na. Baka wala nang magkagusto. Ikaw nga itong walang magkakagusto Ay, so ikaw pala yung babaeng dinala ni Owen Carter. Hindi na ako nagtataka kung galing ka nga sa squatter. Wala kang galang umodo. Ang ingay-ingay mong bata ka. Anong pangalan mo? Ruby Walsh, tama ba? Parang pangalan ng mumurahin. Ang pangalan ko ay Ruby Walsh. Pinangalanan ako ng nanay ko ng ganyan para maging matatag ako. Parang punong-pino. Hindi gaya ng mga Grace o Lily. O kung ano pa. Parang marupok kasi pakinggan. Isang ihip lang ng hangin. Tapos na. Kung ako yan.
Kaya kung sabayan kahit 3 pa silang sabay-sabay. Naalala ko na. Ilang araw na ang nakakaraan. Yung anak mo. Nilagyan ng kung ano ang inumin ko para ihiin ako. Hindi ko pa nga siya napapanagot hanggang ngayon. Talaga? Nilagyan niya ng gamot ang inumin? Ang sama naman. Ngayong araw na to, nandito ako para singilin siya sa atraso niya. Ang kapal ng mukha mo, Mrs. Shu. Nagawa mong lagyan ng gamot ang inumin ng manugang ko. Wala ka bang hiya? Akala mo ba madali lang lokohin ang mga Carter? Paano mo nagawa yun, Mabel Bartlett? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na sampalin ako? Paano kung sinampal nga kita? Ikaw mismo ang gusto kong sampalin. Kailangan pa ba talaga ng dahilan para sampalin ka? Ako. Mom, okay ka lang ba? Ginang ilustre. Sikat ang mga ilustre sa buong Jingzhou. Paano mo magagawa ang basta-basta mangsampal ng tao? Mga tao, kayo na mismo ang maghusga. Hindi ba't ito ang matron at ang batang ginanggu? Sobrang yabang ng mga ilustre. Tama, sobrang nakakainis to. Magsampal ng tao sa liwanag ng araw. Ano ba ang pinagsasabi niyo? Siguradong sila ang unang nagtaas ng kamay. Mom, okay ka lang ba? Ayun, dumating na yung babae. Siya yon. Siya ang nanakit sa akin. Nilagyan niya ako ng gamot. Tsaka inapi niya ang biyenan ko. Puno ka lang ng kasinungalingan. Kunwaring sweetheart. Riley, biglang naalala ni Mom na nasusunog ang lugaw sa bahay. Umalis na lang tayo. Mom, grabe ka na ba sa galit? Malamang ikaw ang nalilito. Umalis na lang tayo. Sandali, ang mga damit. Miss Illustre, tumakbo ka ng suot ang mga damit namin. Kailangan naming kuhanin yon para linisin. Itong Linda Reynolds, parang pamilyar ang mukha niya. Hayaan mo sila. Halika, dadalhin ka ni Mom sa spa ngayon. Huwag mong hayaang masira ang mood mo dahil sa mga ganon. Tara na. Ma, ayaw mo na talaga si Riley. Bennett maging manugang mo? Hindi ba gusto mo siya dati? Pinilit lang ako ni Master Carter. Pampalabas lang talaga yon. Napaka-plastic niya. Hindi siya kasing bait mo. Kung hindi dahil kay lolo ni Owen na nag-arrange nung kasal taon na ang nakalipas. Yung tinatawag nilang business deal, hindi ko sana sinubukan ipag-match sila. Pero buti na lang, si Owen, siyang nagdesisyon para sa sarili niya. Nakapili siya ng napakabait na manugang, tulad mo. Gustong-gusto kita. Hey ha, gusto rin kita, Manny Owen. Pero natatakot ako. Natatakot sa ano? Natatakot lang ako kasi si Master Carter, lagi siyang nagpapahalaga sa status at galing sa pamilya. Kung malaman niya ang pinagmulan ng manugang niya, hindi niya talaga papayagan. Wala yon. Pampalabas lang ako nun. Pero sobrang bait ni Manny Owen sa akin. Sana, hindi peke lahat ng to. Ma'am, ano po yung sinabi niyo? Ay, wala. Sabi ko lang, ang galing ng masahe. Ay, Ma, bakit parang may problema ka? Hindi pa nga ako kumikilos. Bakit mo ako biglang hinila palayo? Hindi mo ba napansin? Yung birthmark sa dibdib niya? Siya si Autumn Bennett. Yung pinalayas ko noon, yung tunay na tagapagmana ng pamilya Bennett. Siya ba si Autumn Bennett? Hindi ba si Owen ang true love niya? Ano? True love din pala siya ni Owen Carter. Paano naging siya yun? Sigurado ako. Yung birthmark na yon, iisa lang kay Autumn Bennett. Ipinakita pa nila sa akin dati. Ano na gagawin natin? Kung siya talaga si Autumn Bennett at true love ni Owen, lahat ng Bennett Group magiging kanya na. Lahat ng pinaghirapan natin sa mga taon na to, wala lang pala. Huwag kang mag-panic. Hindi pa niya alam kung sino siya. Basta tayo, bago bumalik ang alaala niya, palayasin natin siya ulit. Ama, yan nga. Sa ilang araw, babalik na si Master Carter. Pwede natin. Bumalik na si Young Master. Nasaan si Madam? Tulog siya.
Buong araw siyang lumabas kasama si Matron. Nagpagala-gala sa kung saan-saan. Pagdating niya kanina, agad siyang natulog ng maaga. Itong peklat, nasa parehong lugar ito ng peklat na nakuha ng batang babae nang iligtas ako. Pareho ang lokasyon. Boss, anong ginagawa mo dito? May usapan tayo? Hindi ako magbebenta ng katawan ko. Ruby Walsh, Hindi. Wag. Boss, may prinsipyo ako. Kahit gaano kalaking pera ang ibigay mo, hindi ko yun papayagan. ano bang iniisip mo? May gusto sana akong itanong sa'yo. Itong peklat sa binti mo, paano mo nakuha yan? Dapat sinabi mo agad. Akala ko may iba kang balak. Balak na ano? Wala. Akala ko may kakaiba kang hilig. Gaya ng pang-amoy sa binti ng babae. Nagkamali. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Anong nangyari sa binti mo? Yung peklat sa binti ko. Sa totoo lang, hindi ko rin maalala kung paano ako nagkaroon nun. Sabi ni Mama, noong nakita niya ako, wala raw akong maalala bago ako mag-8 taon. Baka naman, nadapa lang ako noong bata pa ako. Baka nagkataon lang talaga. Nag-iisip lang siguro ako ng sobra. Huwag kang kabahan. Magpahinga ka na. Bakit bigla yatang ang bait ni boss? Lalo siyang gwapo pag ganito. Ruby Walsh, ano bang iniisip mo? Boss mo siya. Hello? Mr. Carter, nahanap na po namin yung dumukot sa inyo. Andun siya sa lumang bodega sa Shigang, sa gilid ng Beijing. Sige, pupunta na ako dyan. Magsalita ka. Naalala mo ba? 15 taon na ang nakaraan? Yung pagdukot sa 2 bata? Anong mga bata? Wala akong natatandaang mga bata. Saktan mo siya. Tigil, please, wag! Naalala ko. Magsalita ka. Yung batang babaeng kasama mo, at pinadala pala yun noon. Pagkatapos mong makatakas, nawala na siya. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Saan siya nawala? Anping. Pagkapasok natin sa Anping, nawala na siya. Anping. Mr. Carter, naalala ko ang pamilya ni Miss Walsh. Dating taga-Anping. Pagkatapos, yung mag-asawang Walsh, kumita ng konting pera at lumipat sa Jingzhou. Naalala mo ba kung paano sila itsura dati? Matagal na kasi, hindi ko na talaga matandaan. Saktan mo siya. Tigil, naalala ko. Nung ibinigay sa akin ng taong yon, yung bata, sobrang nagmamadali sila. Ang sinabi lang nila, kailangan kong ilayo siya mula Jingzhou, mas malayo, mas mabuti. Talaga bang hindi mo natatanda ang itsura nila? Kung may picture, baka makilala ko sila. Pero ipapag-describe mo, sobrang hirap nito. Naalala ko ang forma nila, ang klase ng suot nila. Taong 10 taon nang nakalipas, tapos naaalala mo pa? Maraming gumagawa nito dati, pero yung ganun manamit at gumagawa ng ganito, konti lang yon. Sa lahat ng taon ko dito, isa lang ang nakilala kong ganun. Ruby Walsh, ikaw ba siya? Ginoong Carter, ito po ang impormasyon tungkol kay Madam na hinihingi nyo. Kahapon po, pinagbili nyo sa akin na alamin ang background ni Madam.
Medyo komplikado po pala ang sitwasyon. Si Madam ay ampon ng pamilyang Walsh. May bali-balita na kinuha daw siya sa kalsada, pero bago nun, nawala na raw ang alaala niya. Wala na siyang natatandaan kahit ano. Mukhang mahirap nga pong beripikahin ito. Ano pong ginagawa ni Madam nitong mga nakaraang araw? Sa ngayon po, nasa interview dapat si Madam. Kakakuha lang niya ng diploma kahapon. Interview? Hello, ito po ang resume ko. Ang pangalan ko po ay Ruby Walsh. Nag-major po ako sa marketing. Nag-deliver na ako ng pagkain at namahagi ng flyers. Malalim ang pagtingin ko sa pangangailangan ng merkado. Bagong diploma lang ako. Pero marami na akong praktikal na karanasan. Sana po ang inyong kumpanya ay mabigyan ako ng pagkakataon na maging intern. Talagang magsusumikap po ako. Ang diploma na ito ay parang hindi ganun kalaki ang tingin ng iba. Baka wala kaming bakanting posisyon para sa iyo ngayon. Mukhang tapos na ang interview para ngayon. Hello? Tama po. Sigurado po. Naintindihan po. Miss Walsh, ang iyong kurso ay swak na swak sa hinahanap ng kumpanya. Talagang bihira ang galing mo. Parang milagro ito. Sa wakas, nahanap na ng kumpanya namin ang isang talentadong tulad mo. Tanggap ka na. Ang base salary ay 100,000 kada buwan. Ano po ang masasabi mo? 100,000 kada buwan? Kung tingin mo kulang pa, pwede naman nating dagdagan. Hindi. Ibig kong sabihin, kontentong-kontento na ako. Ayos. So, ayos na yan. Pwede ka nang magsimula kahit kailan mo gusto. Welcome sa team. Brand Creative Agency. Si, boss. Pasok ako bukas. Salamat, boss. Alam ko naman na ako ang pinakamagaling. Sa ganitong paraan, hindi na magiging problema ang bayarin sa ospital ni Mama. Nakatawag na ako sa ulo ng creative agency. Sigurado akong matatanggap siya. Kaso nga lang, itong bagay na to, bakit hindi pwedeng malaman ni Madam? Ang gusto ko lang naman, matanggap siya sa trabaho dahil sa sarili niyang kakayahan, hindi dahil sa akin. Ay, wag mo na palakihin, boss. Ngayon, tungkol kay Madam, parang lalo ka atang nag-aalala sa kanya. Ganun ba? Ruby Walsh. Sorpresa. Para ipagdiwang ang bago kong trabaho, ako mismo ang nagluto ng hapunan. Pero, bakit parang may naamoy akong... Sasabihin mo sana, naamoy mong may paminta, di ba? Yan din ang sasabihin ko sa'yo. Gusto ko talagang maligayang. Iluto ka ng hapunan, pero siguro dahil matagal na akong hindi nagluluto, medyo kinakalawang na ang skills ko dito. Medyo epic fail, pero ayos lang. Kung okay lang sa'yo, pwede kitang ilabas para kumain. Ako ang taya. Ito ba ang tinatawag mong medyo epic fail lang? Ay, tara na. Huwag mong isipin ang maliliit na bagay. Itong mga gamit. Aayusin ko na lang pagbalik ko. Huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa hapunan. Hindi ko talaga ibababa ang standards mo. Sigurado ka bang gusto mo akong sundan sa standards ko para ilabas ako? Oh. Ano nga ba ang iniisip ko? Pinilit na ma-experience ang masarap na buhay. Ngayon tingnan mo, naging miserable na. Ayaw mo bang maglinis? Ayoko. Huwag mong intindihin ang detalye. Tara na. Ruby Valls.
Ano ba ang karaniwang kinakain mo? Ang bigat mo na. May bago akong trabaho. I celebrate natin. Huwag kang huminto. Gusto ko pa. Isa pa, inom pa tayo. Ay naku, ikaw talaga. Iniwan mong magulo ang kusina ko. Hindi ka nga marunong uminom, pero ang dami mong nainom. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Huwag kang umalis. Owen Carter, paano ko hindi napansin dati? Ang gwapo mo pala. Ang talas ng ilong mo. At ang pula ng mga labi mo. Para kang kakilala ko. Kaibigan ko nung bata pa ako. Kaibigan mo nung bata ka pa? Oh, Yung kakilala mong yun noon, anong pangalan niya? Ruby Walsh. Huwag ka munang matulog. Tapusin mo muna ang kwento mo. Ruby Walsh. Ruby, Owen, bumaba na kayo para mag-almusal. Ruby, sabi ni Owen, uminom ka raw kagabi. Masama ang pakiramdam ng tiyan mo. Pinagluto kita ng lugaw kay Elaine. Kainin mo na. Sonny boy, lumapit ka nga dito. Papa, bumalik ka na. Bakit hindi ka nagsalita nung pumasok ka? Kung hindi ako pumunta, hanggang kailan mo balak itago to sa akin? Yung kasal ng G at Carter na pamilya, sa henerasyon natin na pagkasunduan yan. Nakahanap ka lang ng kung sino-sinong babae at nagpakasal. Nire-respeto mo ba talaga ako bilang lolo mo? Lolo. Si Ruby Walsh ang asawa ko. Kung may problema ka, sa akin ka magalit. Ang sarap ng pakiramdam na may nagpoprotekta. Lolo, sa totoo lang kami ay... Ruby, huwag ka munang magsalita. Mukhang akala mo matanda ka na. Hindi ko papayagan ang babaeng may hindi magandang reputasyon na mapasok sa pamilya Carter. Lolo, kahit ayaw mo, siya ang pinili kong maging asawa. Siya lang at walang iba. Seryoso kang susuway sa akin? Nakalimutan mo na ba kung paano kita pinalaki? Noong maliit ka pa. Hindi ko nakalimutan. Sabi mo, na bawat galaw ng tagapagmana ng Carter, dapat inuuna ang pamilya, pati sa pagpapakasal. Pero mula nang ako na ang tumanggap ng pamilya, hindi lang natin napanatiling pinakamayaman ang pamilya, napalawak ko pa ang negosyo natin sa ibang bansa. Sapat na to para patunayan na ako, Owen Carter, hindi kailangan ng arranged marriage para maalagaan mabuti ang pamilya. Ikaw na yata ang magpapabagsak sa akin. Lolo, maghinay-hinay ka lang. Huwag mong hayaang makaapekto yan sa kalusugan mo. Pinibigyan kita ngayon ng dalawang pagpipilian. Hiwalayan mo agad ang babaeng yan. Ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Gu ay mananatili pa rin sa iyo kung ipipilit mo pa rin sundin ang gusto mo. At dalhin ang babaeng yan sa pamilya Gu, huwag mo na akong tawaging lolo mo. Lolo, uulitin ko pa ng isang beses. Siya, hindi siya ang babaeng yan. Ruby Walsh ang pangalan niya. Misis ko siya. Hindi ko inasahan na gagawin to ng boss para sa akin, pati tuluyang iwan ang pamilya Gu. Ay naku naman, ikaw. Hindi mo ba pwedeng kausapin ng maayos si Lolo? Tay, ang aga mo namang dumating. Hindi ka pa nag-aalmusal, di ba? Gusto mo bang ipagluto kita ng kusina? Itong mga kabataan ngayon, hindi nag-aalmusal, hindi na dapat binibigyan pa ng abala. Hindi ako kakain. Dito sa bahay na to, wala akong gana. Tayo na. Dahan-dahan lang, Lolo. Ayos ka lang ba? Ang galing mo. Sabihin mo sa akin kung may mangyari mula ngayon. Tama. Ano man ang mangyari, simula ngayon, huwag ka nang mag-alala. Grabe. Sobrang maalaga sa akin ang boss at pati nanay niya mahal na mahal ako. Hindi ko maisip
Kung sa pag-expire ng kontrata, kaya ko pa kayang iwan ang bahay na to. Kain na tayo. Na-underestimate natin ang batang yon. Kahit si Master Carter, hindi niya kinaya siya. Ma, anong gagawin natin? Ayokong sumuko kay Owen. Alamin mo para sa akin, saang kumpanya nagtatrabaho si Ruby Walsh? Narinig mo na ba? May mayamang lalaki raw na nag-aalaga kay Ruby Walsh. Ako mismo, nakita ko ilang araw na ang nakakaraan. Sumakay siya sa mamahaling kotse ng isang lalaking matanda. Ano? Totoo ba? Hindi naman siya mukhang ganong tao. Hindi mo talaga makikilala ang isang tao. Nagtaka nga ako kung bakit parang wala siyang dalang anuman. Pero nakapasok siya sa kumpanya natin. Hindi ko akalaing marunong siyang magpa-cute sa mga tao. Anong ginagawa ni Ruby Walsh kamakailan? Bakit hindi ko siya nakikita dito? Hindi mo ba siya nakikita kapag umuwi ka? Hindi pupunta si Madam sa opisina. Halatang miss mo siya pero ayaw mong aminin. Anong sinabi mo? Wala naman. Mukhang abala si Madam nitong mga araw. Kung nami-miss mo siya, pwede kang diretsyong puntahan siya. Ano bang pinagkakaabalahan niya? Hindi ba ako ang boss niya? So, gusto mo bang tulungan si Madam na mag-resign ngayon? Hindi na kailangan yon. Sa huli, unang trabaho niya naman ito. Kung malambot ka sa kanya, sabihin mo na lang. Pero, hindi niya talaga ako sineseryoso. Anong gusto mong gawin? Paano kung ibigay ko sa kanya? Ang posisyon ko bilang assistant mo? Sabihin mo nga, kung ginawa kong assistant, kasi Ruby Walsh, papayag kaya siya? Kalimutan mo na. Nakakapagod maging assistant. Siguradong hindi niya kakayanin. Ruby Walsh, lumabas ka dito ngayon. Narinig niyo ba? Kinakasama siya. Ganun ang paraan niya nakapasok sa kumpanya. Mas mahalaga sa GM ang reputasyon kaysa sa kahit ano. Sigurado, matatanggal siya ngayon. Sa tingin mo kaya, sinit up lang siya? Kung kinakasama nga siya, bakit siya nagpapakapagod dito kasama natin? Hindi mo gets, nabuboryong lang mga mayaman sa bahay. Narinig ko, 70 taon na raw yung matanda. Siguro, malungkot lang talaga siya. Tigilan mo nga kakasabi ng kung ano-ano. Hindi ganyan si Ruby. Tama, hanggat hindi malinaw, huwag kayong magkalat ng chismis. President Young, bakit? Ruby, kamakailan may mga chismis tungkol sa'yo dito sa kumpanya. Sinasabi nila na ikaw. Nakita kong tinawag siya ng boss. Mukhang matatanggal siya agad. Ayos. Sisiguraduhin kong masisira talaga reputasyon niya ngayon. Oh, si Ruby Walsh. Pinag-uusapan ng buong kumpanya. Ang sakit siguro niyan, di ba? Katulad mo, hindi bagay maging panganay na Miss G. At lalo hindi bagay kay Owen Carter. Okay ka lang ba, Ruby? Ano sinabi ni President Yang sa'yo? Sige na, sabihin mo na. Ang sabi niya, Ha? Ako na lang ang maghahanap sa kanya. Ang sipag mo talaga. Hindi niya dapat hayaang matanggal ka lang dahil sa ilang salita. sandali lang, tanggal ako. Kailan niya sinabi na tatanggalin niya ako?
Bakit kasi ang lungkot ng mukha mo? Oo nga. Hey! Pinapamunuan niya sa akin tong project na to. Grabe, kinabahan kami sa'yo. Hindi ba maganda yon? Hindi. Ayoko mag-overtime. Pinanervous mo lang kami nang wala sa dahilan? Toto. Ay. Ang daming chismis tungkol sa'yo. Sa opisina lately. Sabi nila may sugar daddy ka raw. Tapos 70 taong gulang na. Ako. Noong in-interview kita, si Master Cater ang nagpapatawag sa akin. Ay, hindi ka naman siguro. Kabit ni Master Cater, di ba? Hindi. President Yang, ano bang sinasabi niyo? Paano naman mangyayari yon? Para na niyang lolo ang tanda niya sa akin. Tama. Alam ko naman. Hindi ka talaga ganong klaseng tao. Pero yung apo niya, si Mr. Cater, asawa ko yon. Ano? Ha? Anong sabi mo? Si Owen Cater, asawa mo? Oh. Ay, mula nang pumasok ka dito sa kumpanya, alam ko talagang magaling ka. Ganito na lang. Simula ngayon, ikaw na ang team lead ng project. Ako, project lead? Baliw na. Tayong lahat. Ay. Ginoong Carter, may narinig lang ako. Tungkol na sa bago niyang kumpanya. Anong chismis? Sabi nila na si Madam ay sinusuportahan ng isang matandang lalaki. Tara na. Uy, saan tayo pupunta? Para makita nila ang matandang lalaking sumusuporta sa kanya. Hintayin mo ako, Ginoong Carter. Tingnan mo nga si Ruby Walls. Grabe ka Ang tapang mo, pati management ng sariling kumpanya nilalandi mo. Mga pare, lapit kayo rito. Huwag kayong magpapaloko. Sa itsura niya, baka may relasyon yan sa isa sa mga manager. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Maniwala ka o hindi? Sasampalin kita. Uy, ano ba? Gusto mo na akong sapakin? Takot na takot ako. Isipin mo na lang, kung hindi siya gumamit ng koneksyon at ipinamigay ang katawan niya sa management, paano siya magkakaroon ng ganong kagandang posisyon? Tama, bago pa lang siya at hindi naman kagandahan ang kurso niya. Pero project lead na agad siya. Alam ko na hindi siya mabait na tao. Alam kong may kalokohan dito. Hey, bahala na. Hindi naman bonus ang pag-aaway. Mas mabuti pang magtrabaho ng maayos at hayaan mong magresulta ang performance ko. Grabe, kaninong kotse to? Sino kayang senyorita ang nagtatago sa kumpanya natin? At naghihintay na umuwi pagkatapos magtrabaho? Grabe, yun ba si Ginoong Carter? Bakit siya mismo pumunta dito sa kumpanya natin? Miss Ye, hayaan mong linawin ko ulit. May asawa na ako. Kung sakaling makita-kitang inistorbo mo pa ang asawa ko, huwag mong asahan na igagalang ko pa ang ugnayan ng pamilya natin. Neil Brooks, ihatid mo si Miss G agad palabas. Huwag mong sirain ang kasiyahan para sa ginang ilustre at sa akin. Ano? Asawa pala ni Mr. Carter si Ruby Walsh? Grabe, inggit na inggit talaga ako kay Ruby. Dito ka dumaan, Miss G. Owen Carter, magsisisi ka talaga. Love, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sunduin ka sa trabaho. Kung hindi ako dumating na pagchismisan ka na kept mistress ka lang ng matandang lalaki. Narinig mo na? Ang kalma mo pa rin Sa dami ng masamang chismis, hindi ka pa rin natataranta. Na-realize ko lang na nakuha ko lang ang trabahong to dahil sa'yo. Ayaw ko lang na mag-alala ka pa. Salamat, boss.
Ma, kung siya nga si Autumn Bennett at tagapagmana ng angkan ng Bennett, anong gagawin natin? Hindi ko inakala na ang batang to ay nagpaparamdam pa rin sa atin kahit ang dami ng taon ang lumipas. Ibinenta ko siya noon sa mga nagbebenta ng tao. Bakit buhay pa siya hanggang ngayon? Ma, ikaw ang nag-setup sa nanay niya dati at kinuha mo ang Bennett Grupo. Sa tingin mo ba, bumalik siya para maghiganti? Huwag mo munang pagpawisan. Dapat hindi niya na maalala kung sino siya. Mas mabuti pang tapusin na natin ang nasimulan natin. Riley Bennett, ikaw nga. Ako nga, hindi ba't ang tapang-tapang mo kanina? Ulit-ulit mo akong pinapahiya. Sige, magtapang-tapangan ka pa. Riley Bennett, nasiraan ka na ng ulo? Anong ginagawa mo? Haha, nasiraan ng ulo? Kung tutuusin, matagal na akong sira. Nang malaman kong si Owen ay ikakasal na sa'yo, doon palang nasira na ako. Akala mo espesyal ka? Nagpapaka-inosente at kawawa para lang akitin ng mga lalaki. Pag ginawa mo to, hindi ka papakawalan ni Owen. Ruby Walsh, hindi ba't si Owen Carter gusto lang? Ikaw dahil sa itsura mo? Sabihin mo nga, kung sirain ko ang mukha mo, mamahalin ka pa rin ba niya? Pwede kitang sabihan ng sikreto ni Owen Carter. Anong sikreto? Neil Brooks, hanapin mo kung nasaan si Madam ngayon. Sige, gagawin ko. Nakita ko siya. Makikita sa address. Nasa isang lumang warehouse si Madam. Ay naku, baka nasa panganib siya. Tara na. Ano ang sikreto? Lumapit ka, sasabihin ko sa'yo. Tigilan mo na ang palabas. Magsalita ka. Hulihin siya. Maghiwalay tayo at hanapin. Opo, sir. Akala ko matindi ka lumaban. Bakit parang ang hina mo na ngayon na hawak kita? Ruby. Boss. Ruby, ayos ka lang ba? Riley Bennett? Ruby? Owen Carter, kailangan mong magpatuloy sa pagtakbo. Hahanapin kita. Ruby. Anong sinasabi mo, Ruby? Ruby.
Doktor, tulungan mo siya. Iligtas mo siya. Bilisan mo. Doktor, makiisa. Kailangan niyang maging okay. Kailangan talaga niyang maging okay. Ruby, huwag kang matulog. Kumapit ka. Konti na lang. Inuutusan kita. Kailangan mong magising. Pamilya, pakiusap maghintay muna sa labas. Juan Morales. Sabi ng doktor, ayos lang daw si Madam. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ganun ba? Paano mo nakuha ang peklat sa binti mo? Yung peklat sa binti ko? Sa totoo lang, hindi ko na nga matandaan. Sabi ng nanay ko. So ikaw nga talaga yan? Ibig sabihin, hindi ka naman talaga hindi dumating. Nakalimutan mo lang pala talaga. Autumn, huwag kang matakot, Autumn. Ako to. Autumn. Autumn, kilalanin mo sina Riley at Tita Linda. Ang tatay ni Riley, para protektahan ang tatay mo, pumunta siya sa malayong lugar. Dito na sila titira kasama natin mula ngayon. Pamilya na rin si Riley ngayon. Kailangan magkasundo kayong dalawa. Autumn. Autumn, wala na ang nanay mo. Ako na ngayon ang mama mo. Naiintindihan mo ba? Mama? Autumn, nananaginip ka ba ng masama? Iniiwan ko siya sa'yo. Dahil mo siya ngayon sa Joe. Palabasin mo ako. Autumn, gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Sinabi mo na ang pangalan mo ay Autumn Bennett. Pinatay ni Linda Reynolds ang nanay ko, dinukot ako, at ibinenta sa mga human trafficker. Bakit niya ginawa iyon? Kasi inagaw niya ang brand at kumpanya ng nanay ko. Akala niya sa gabal ako. Paano naman ako? Sino ba ako? Ikaw, ang boss ko. May iba pa ba? At saka, asawa kita sa papel lang. Ano pa? Wala na. Kung ganon, naaalala mo ba nung bata ka pa, niligtas mo ang isang batang lalaki? Isang batang lalaki? Oo, ginawa ko. Sinabi ko pa nga sa kanya na maghintay lang siya doon at babalik ako. Paano mo nalaman? Bakit hindi ka bumalik para sa kanya? Noong panahon na iyon, ako. Bakit hindi mo siya binalikan at hinanap? Noong panahong yon, nakidnap pala ako. Nang makatakas ako at hanapin siya, nadapa ako ng malala at nabagok ang ulo ko. Pagkatapos noon, malabo na ang lahat ng alaala ko tungkol sa panahong yon. Hindi ibig sabihin na hindi niya pinuntahan yung usapan nila. Naligaw lang talaga siya papunta doon. Naligaw siya at nawala rin ako sa kanya. Owen Carter. Kamusta? Ayos lang ako kasi may nakita akong bagay na dati kong pinakaimportanteng pagmamay-ari. Ganun ba? Owen Carter, ayoko na rin ng sahod ko kahit isa. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman. Anong kailangan mong gawin ko? Tulungan mo akong bawiin ang pamilya G.
Hindi mo man lang tatanungin kung bakit? Kung gusto mong magkwento, makikinig ako. Kung ayaw mo naman, maghihintay ako. Hihintayin ko hanggang sa araw na maging handa ka. Bakit ang bait mo sakin? Asawa kita. Kahit hired lang ako? Oo, bilang pa rin. Hired man o hindi, kinasal pa rin tayo. Napagdesisyonan ko na, kahit ikaw pa yung batang babae na nagligtas sa akin dati, o ang Ruby Walsh na kinasal ko lang, ikaw na talaga para sa akin. Namatay ang mga magulang ni Madam sa isang malagim na aksidente, kaya pansamantalang kinuha ni Linda Reynolds si Madam. Si Linda Reynolds din ang kasalukuyang namamahala sa Bennett Group. Pero basta mapatunayan natin na si Madam lang ang nag-iisang anak ni Mr. Bennett, Autumn Bennett, makukuha muli ni Madam ang Bennett Group. Hindi sapat yun. Ayoko lang na mabawi ni Autumn ang Bennett Group. Gusto ko ring mapanagot si Linda Reynolds. Sa lahat ng ginawa niya noon, mananagot siya. Anong ginagawa ni Madam ngayon? Maayos naman si Madam. Pumasok siya sa trabaho ngayong araw. Pumasok sa trabaho? Autumn, bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Siguradong ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo. Tahimik muna ang lahat. Ngayon, ang subsidiary ng Bennett Group, ang Sunoka, ay maglulunsad ng unang produkto matapos ang 10 taon. Kailangan natin pagbutihan lahat. Para sa product launch na 2, si Ruby Walsh ang mangunguna. Ruby, ayos lang ba sa'yo yan? Game ako diyan, Mr. Young. Nung bata pa ako, dahil sa itsura ko naging outsider ako sa mga kaibigan ko, ginamit ng nanay ko ang mga DNA sample ko para mag-research at itinatag niya ang Sunoka gamit ang pangalan ko. Pagkatapos, ang genetic information ko palaging nakaimbak sa isang lihim na compartment sa laboratorio. Ako at ang nanay ko lang ang pwedeng magbukas nito. Ito ang mahalagang ebidensya na patunay ng pagkakakilanlan ko. Ang pangalan ko ay Ruby Walsh. Marketing major ako. Nag-deliver na ako ng pagkain at namahagi ng flyers, habang ang ibang babae ay naghahanap ng pag-ibig, gusto lang talagang kumita para mabayaran ang utang ko. Nandito ako para sa interview, at kumuha rin ng delivery sa daan. Kailangan ko pang magsipag. Hello! Ito po ang resume ko. Alam ko, ako ang pinakamagaling. Hindi palaging totoo ang nakikita sa tao. Iniisip ko kung bakit siya, kahit walang-wala, nakapasok sa kumpanya namin. Kung hindi siya kumuha ng koneksyon, paano nila maibibigay ang ganitong klaseng trabaho? Sa kanya? Oo, baguhan siya at hindi mataas ang degree, pero siya na agad ang project lead. Hindi ko na kailangan ang sahod ko. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan mo akong mabawi ang pamilya G? Si Ruby ang mamumuno sa launch event na ito. Ayos lang ba yun, Ruby? Game ako diyan, President Yang. Ma, nandito na ako. Pagkalipas ng 10 taon, natapos na ng Sunoka ang pag-level up ng mga produkto nito. Ang Sunoka ang nagtatakda ng kagandahan, isinilang para sa kagandahan. Anong ginagawa niya dito? Hindi kailanman tinutukoy ng Sunoka ang kagandahan. Ang orihinal nitong layunin ay hindi na baguhin ang kagandahan, kundi makita ang natural at tunay na kagandahan. Sino siya? Paano siya nakakapagsalita sa ngalan ng Sunoka? Sino ka ba talaga para magsalita sa ngalan ng Sunoka? At anong ebidensya ang meron ka? Dahil ako si Autumn Bennett, anak ng tagapagtatag ng Sunoka, Sarah Whitman. Noong panahon na iyon, nagpadala si Linda Reynolds ng mga tao para ikidnap ako, kaya ako nasaktan at nawalan ng alaala. Kaya lang kamakailan ko lang naalala ang tunay kong pagkatao. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, ang lab ng Sunoka, lagi namang may mga sample ng DNA ni Autumn Bennett. Malalaman mo agad kapag nasuri mo.
Alam ko ang tungkol doon. Narinig ko na ang brand ng Sunoka ay itinatag ni Doña Milagros Ilustre para sa kanyang anak, Juliana Ilustre. Ang lahat ng research ng produkto ay pinaligid din kay Juliana Ilustre. Noong misteryosong nawala si Juliana Ilustre noon. Nakakatawa naman. Kung sino-sino lang na babae ang biglang lalabas at magpapakilalang si Juliana Ilustre at gusto pang pumasok sa collab ng Grupo Ilustre. Kung ang mga na sekreto ng Grupo Ilustre ay sumingaw dahil dito, sino ang mananagot sa pagkawala? Ako. Owen Carter, Ma, anong gagawin natin? Mauna ka na, President Xu. Yung laman ng test tube, matagal ko nang pinalitan yon. Inaabangan ko pa kung anong itsura ng mukha mo kapag desperado ka na. Base sa mga resulta, magkatugma ang DNA sa parehong ulat. Si Miss Ruby Walsh ay si Autumn Bennett. Imposible to. Yung laman ng test tube, sigurado akong pinalitan ko yon. Imposible talaga. Kasi ang napalitan mo, falsipikadong sample lang yon na tinago ng nanay ko bilang panangga sakaling may manghiram. O magnanakaw noon. Kami lang ng nanay ko ang nakakaalam kung nasaan ang Totoong DNA, kaya totoong siya si Autumn Bennett. Ibig sabihin, yung pagkawala ni Autumn Bennett dati, siya rin ang may gawa nun. Isa siyang human trafficker. Ruby Walsh, kasalanan mo lahat to. Bakit kailangan mo pang mabuhay at bumalik? Nung una, dapat hindi lang kita pinaalis noon. Dapat sinigurado kong namatay ka, katulad ng nanay mo. Dapat sa akin talaga yung Bennett Group. Akin dapat yon. Bakit hindi ka na lang namatay? Bakit hindi ka na lang mamatay? Mag-ingat ka. Owen. Hanapin niyo bawat kwarto. Uulitin ko, may asawa ako. Kapag inulit mo pang guluhin ang asawa ko, huwag mong asahan na igagalang ko pa ang ugnayan ng pamilya natin. Naku, nasa panganib si Ruby Walsh. Ruby. Boss. Ruby, doktor, iligtas mo siya, bilisan mo. Ruby, huwag ka matulog, kapit lang, andito ako. Inuutusan kita. Kailangan mong magising. Ako na ang mananagot. Owen, wag mo akong takutin. Tingnan mo ako. Hindi ka pwedeng may mangyari sa'yo. Nangako ka sa akin, Owen. Nung huli, iniligtas mo ako. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa'yo. Tumigil ka na, Owen. Owen, tingnan mo ako. Pakiusap. Tingnan mo ako. May tao ba dyan? Tulungan nyo kami. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan nyo. Tumawag ng ambulansya. Owen, gising ka. Nakikiusap ako. Pakiusap. Magising ka na. Miss Linda Reynolds, sa tangkang pagpatay at child trafficking, sumama ka sa amin. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Bitawan mo ako. Tapos na ang lahat. Miss Walsh, sobrang dami ng dugo ang nawala kay Mr. Carter. Mabigat talaga ang sitwasyon. Kahit malampasan niya ang kritikal na panahon, maaaring manatili siyang comatose ng matagal. Kahit magising siya, kailangan niya ng 2 oras na profesional na pag-aalaga. Kung tuluyan siyang gagaling, walang makapagsabi. Paano nangyari ito? Alonzo Villanueva, ayos ka lang dapat. Ruby Walsh, may tinatanong ako sa'yo, hindi mo pa sinasagot. Anong nangyari sa sugat ng binti mo? Anong ginagawa mo dito? Kahit hindi ka pumayag, siya ang babaeng pinili ko. Siya lang talaga para sa akin. Kahawig mo ang isa kong kaibigan. Nung bata pa ako. Hayaan mong tulungan kita.
Nakabit na. Ayusin mo. Kapag tabingi ang karatula, walang swerte sa susunod na taon. Wala ka ng pag-asa. Subukan mong muli. Isa pa, siguradong matamaan na kita ngayon. Alonzo Villanueva, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero napansin ko na hindi lang kita tinuturing na boss. Nagsimula na akong abangan ang pag-aalaga mo araw-araw. Inaabangan ko na ang makasama ka lagi. Alonzo Villanueva, hindi na ako mabubuhay nang wala ka. Magising ka naman, please. Pag nagising ka, kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Hindi ko na kailangan ng sweldo. Ibibigay ko na rin sa'yo lahat ng bonuses ko. Magising ka na, please. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Nasaktan ba kita? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Kaya yung sinabi mo, totoo ba? Aba, Owen Carter, gising ka pala buong oras na to. Kunwari lang natulog. Hello, Taro Boba Milk Tea. Walang taro. Sino ang nag-order na walang milk tea? Puro boba lang. Marunong ako mag-Photoshop. Bibigyan kita ng 20% off. Huwag kang mag-alala, boss. Matatapos ko yung trabaho. Kasal na tayo. Naging kortesan na rin ako dati. Ganito ba? Hindi ko sinadya. Nakita mo lahat. Hinahanap mo ba yung first love mo? Kainin mo na lang. May usapan tayo. Hindi ko binebenta katawan ko. Surprise! Salamat, boss. Huwag kang umalis. Owen Carter. Ang gwapo mo, grabe. Miss Walsh? Mr. Carter, gising ka na ulit. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Medyo hindi naman kailangan yung pag-aalala mo. Oy, kakagaling ko lang sa ospital, okay? Ganito mo ba ako inaasar? Hindi ka ba natatakot na mapabalik ako sa ospital? Para yon sa pagkunwari na gulay habang nasa ospital. Para yon sa pagpapaiyak sa akin. Kaya kung sinaktan ko man, hindi ko rin ginamit masyado lakas. Hindi masyado? Kung ganon, hindi na ako magpapigil. Lakas ng loob mong lumaban, ha? Owen Carter, mandaraya ka. Suko na. Takot ka? Kung ipagpapatuloy mo pa, baka bumuka talaga sugat ko. Tingnan mo ang sarili mo. Ito na ang ika-8 beses na pinasabog mo ang kusina ngayong buwan. Mayroon naman tayong sina Elaine at Mrs. Hu dito sa bahay. Kapag pinasabog mo pa yan ng ilang beses, baka i-blacklist na tayo ng insurance company. Sinasabi ko sa'yo, walang bagay na gustuhin ko. Si Ruby Walsh, na hindi ko kayang gawin. Pero ikaw na ang presidente ng Bennett Group ngayon. Hindi mo ba kayang umasta bilang presidente? Tigilan mo na ang pagmamadaling pumasok sa kusina sa bawat pagkakataon. Eh ano naman kung presidente ako? Kailangan din namang kumain ng presidente. Gusto ko lang magluto para sa'yo, ako mismo. Hindi ba pwede yon? Pwede ba tayong kumain ng iba ngayon? Anong gusto mong kainin? Owen, paano kung hindi talaga ako? Ang totoong tadhana na hinahanap mo? Walang ganon. Kasi andito ka na sa tabi ko. Kailangan ko tuloy i-calculate.
Kung magkano ang contract fee para sa panghabambuhay na asawa, Mukhang kailangan ko na lang ibenta ang sarili ko at magtrabaho para mabayaran habang buhay.